Nauungusan na daw po si PBBM at saka si VP Sara Duterte sa trust rating. Oh, masaya ba kayo mga tansong talangka dyan na si PBBM inuungusan ng kanyang kasin? So we are sorry. This site is down for preventive maintenance. Please check back again soon. Nakakapagtaka mga Lodi, no? Kung kailan po hindi kaya ni PBBM na bisitahin po itong website na to, doon naman po sila nag-maintenance. Dito mga Lodi, may napagtatanto po ako ha. Hindi alam ni PBBM kung ano yung mga nangyayari sa kanyang administrasyon at si Romualdez na speaker ang namamahala dito na wala pong pahintulot niya. Na parang ang dating na si Romualdez po talaga ang may utak ng lahat ng mga nangyayari sa Bongbong Marcos administration. O papayag ka ba na si Romualdez sa susunod na maging presidente ng ating bansa? Yo, what's up mga Lods? It's Miguel Peps TV. Welcome back po sa ating channel. Focus po tayo dito sa panawagan ni Tatay Duterte. Doon nga po sa sinasabi po niyang di umano'y meron daw po mga blankong mga pahina dyan po sa pagpapasa nila ng budget po para po sa 2025. Eto naman po, sinabi ni PBBM na nagsisinungaling daw po di umano si Tatay Duterte doon po sa paratang niya. At nanawagan po ito si Tatay Duterte sa Kongreso, lalong-lalo na po dito kay Speaker. Kasi siya po dapat talaga ang managot dito. Siya po ang head dyan po sa Kongreso eh. Anak ng tinapay naman. At may pinapalabas pa po sila mga idol na di umano. Si Romualdez daw po, nauungusan na daw po si PBBM at saka si VP Sara Duterte sa trust rating. Oh, masaya ba kayo mga tansong talangka dyan na si PBBM inuungusan ng kanyang kasin? PBBM, VP Sara's rating continue to fail. Romualdez scores rise in Tangere survey. O, diba? Ang lupit. Pati sa survey, minamanipula. Paano na lang pala yung budget, diba? Di, parang ganun na rin. Kung kaya nilang gawin yan sa survey, kaya na rin nilang gawin yan sa budget hearing. So, eto mga Lodi, focus po tayo dito. Napaka-importanting bagay po nito. Dahil sinabi po ni PBBM na nagsisinungaling daw po si Tatay Duterte doon po sa paratang niya mga blanco daw pong pahina. At eto nga po, hikayat pa nga po siya mga Lodi sa publiko na puntahan daw po natin ang GAA as posted in the website of the DBM website mga Lodi. Pero eto mga Lods nakita ko pong post. Simula po nung hinikayat niya ang mga tao na para daw po mapatunayan na kung meron daw pong blanco sa 4,000 pages something na sinabi niya, bigla daw po nagkaganto ang website po ng DBM. Ayon po sa post ng Presidential Tracker, tingnan, bandang alas 11 ng gabi, January 20, 2025, hindi pa rin ma-access ang website Department of Budget and Management or ang DBM. Matatandaan noong Sabado, January 18, 2025, ibinunyag ni dating House Committee on Appropriation Chairman Kong Isidro Ungab at dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang umano'y blankong alokasyon ng pambansang budget para sa 2025 at itinanggi ito ng DBM pati na rin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Eto daw po, di umano mga Lodi, ang nangyari sa website. Nagkaroon po ng preventive maintenance daw po. So we are sorry. This site is down for preventive maintenance. Please check back again soon. Totoo ba to mga Lodi? Kasi nakakapagtaka mga Lodi, no? Kung kailan po hindi kaya ni PBBM na bisitahin po itong website na to, doon naman po sila nag-maintenance. Paano po makikita kung meron nga pong blanco o wala kung sa tingin po namin minanipula rin po itong website na to kung ano man po nilalaman ito. At para po sa atin mga Lodi, makampante po tayo kung totoo nga po bang hanggang ngayon nagme-maintenance sila. Tingnan po natin yung website po ng DBM. Ito po, punta po tayo sa Google Chrome at i-click po natin to General Appropriation Act GAA FY 2025 www.dbm.gov.ph. Yan, puntahan nyo po yan at ito po yung lalabas. Ayon mga Lodi, ayos na po yung kanilang website. Pero ang napansin ko dito mga Lodi, sira-sira po yung mga tools o pictures or icons na ginamit po dito pagkatapos po ng kanilang maintenance o preventive maintenance. Alam nyo po ba mga Lodi, ako po ay isang ComSci graduate at naggagawa rin po kami ng mga program o mga website, ay napansin ko po agad itong mga icons na parang kaka-edit lang nung website nila. Dahil sira-sira pa po yung icon mga Lods. Anong icon yan? Anong image ba to? Pindutin nga natin. O, di ba? Hindi po mapindot.
Open accessibility tools, hindi po mapindot. O, eto, ba't hindi ito mapindot? Parang minadali ninyo ang inyong preventive maintenance. Di ba sabi nyo, preventive maintenance? Bakit ganito? Doon pa lang, mapapaisip ka na parang merong katotohanan yung akusasyon ni Tatay Duterte. Di ba? Nagkataon lang ba talaga na kung kailan hinikayat ni PBBM na bumisita dito sa inyong website, nagkaroon kayo ng maintenance at pagbalik ninyo ganito po? Parang hindi naman maayos yung pagkakagawa ng inyong maintenance, okay? At dito mga Lodi, isa pa po sa nakakapagtaka sa sinabi po ni PBBM na maayos daw po nilang ginawa yung kanilang tungkulin sa pagpipirma, binusisi daw po nilang maayos ang kanilang budget para po sa 2025, siniguro daw po nilang maayos ito at tugma. Pero dito mga Lodi, bago pong post, galing po kay SAS, sabi po niya dito, tama ba itong balita? You ordered the returns of funds na wala sa GAA. It was removed by Congress and you ordered it return. Pwede pala yun. Dahil kung maaalala nyo mga Lodi, marami po silang pinagtatanggalan ng budget dito at kabilang na po itong budget po sa PNP. Ito po, sabi po ng PTV, News Update, President Ferdinand R. Marcos Jr. has ordered the return of funds of the Philippine National Police Information and Technology Enhanced Program which were removed from the 2025 General Appropriation Act. Dito mga Lodi, may napagtatanto po ako na totoo nga siguro hindi alam ni PBBM kung ano yung mga nangyayari sa kanyang administrasyon at si Romualdez na speaker ang namamahala dito na wala pong pahintulot niya. Yun lang po nasa isip ko Isa-isahin po natin yun mamaya. Sabi pa dito, according to the Interior on Local Government Secretary John Vic Rimulya, around 500 million will be returned in allocated strengthen the country's 911 emergency hotline. Fund for the establishment of safe camp security and data integration and generation system will also be restored. The President has directed the reallocation of over 1 billion for the procurement of amphibious vehicle in the Bicol region and the PNP Intelligence Fund. Rimulya thanked the Chief Executive for prioritizing the National Police more important programs. Hindi po tugma mga Lodi, no? Bakit niya babawiin yung pondo na hindi naman nila inaprubahan o tinanggal naman nila yun? Yan po ang nasa post mga Lodi Kaya mga Lodi, napagtatanto ko na parang ang dating na si Romualdez po talaga ang may utak ng lahat ng mga nangyayari sa Bongbong Marcos administration. Pero hindi niya alam. Ito po yung sinasabi kong bakit ko nasabi yan. Dahil nga doon sa zona na pinagmayabang niya yung flood control na 5,000 plus, ginawa niya. Pero wala naman palang ganun mga Lodi. Baka ito yung sinasabi sa kanya ni Martin Romualdez. Ito yung akin lang namang opinion, no? Na meron tayong ginawang 5,000 flood control. Tapos kaya yun, pinagyabang niya sa kanyang zona. Pero ang totoo, wala naman palang ganun. Maraming mga ganyang insidente mga Lodi. Kayo na lang po ang mag-comment dito sa aking comment section kung ano-ano po yung mga bagay na pinagyabang po ni PBBM na wala naman po palang katotohanan. At parang kasinungalingan lang lahat ng mga pinagyayabang nila dyan sa kanilang administrasyon. Kagaya po nitong sa DBM website daw po, tingnan nyo, pero bigla naman daw pong hindi na ma-access. Sino po kaya nag-maintenance doon? Diba mga Lodi, nakakapagtaka po talaga. At dito pa lang po mga Lodi, kitang-kita na si Romualdez po talaga ang binuboost nila para po sa 2028 presidential election. Kaya po panay sira sila sa mga Duterte dahil alam nila mga Lodi na si VP Sara Duterte ang pinakamahirap na magiging katunggali ni Romualdez kung siya man po ang papalit sa posisyon po ni PBBM bilang Pangulo ng ating bansa. O kaya ako yung nananawagan sa mga tansong talangka dyan. Okay lang sa inyo na ganito po yung nangyayari sa ating bansa. Yung Pangulo na binoto ninyo na si PBBM ay hindi pala siya ang namamahala ng ating bansa. Para ang dating, si Romualdez po talaga ang tumitindig bilang Pangulo. Kaya kung napapansin nyo, yung meeting niya sa General, gawain po ng Presidente yun. Hindi po gawain ng Speaker yun. Kaya mga Lodi, kayo na bahala humusga. Basta ang gusto ko lang malaman ninyo, marami na po mga bagay na hindi po talaga nagkakatugma pagdating po dito kay Marcos at saka kay Romualdez. Kaya po bantayan po natin lalo ang budget ng ating bansa. Hanggang dito na lang po muna mga Lodi. O papayag ka ba na si Romualdez sa susunod na magiging presidente ng ating bansa? Stay safe and God bless you all. Duterte pa rin. Bleh.